Programa, no? Doon pala sa issue ng LRT1 o kaya naman ay taas sa pamasahe, simula po yan bukas, ano? Doon sa mga mananakay po, baka bigla na lamang kayo magulat bukas, ano? Epektibo na po itong taas pamasahe. So ibig pong sabihin, yung naging taas po rito, ano, ay minimum fare na 15 pesos maging 20 pesos na. Yung maximum fare na 45 pesos ay maging 55 pesos na po yan. Single journey po yan. Ano, simula po yan bukas. So ibig pong sabihin, kung sasakay po kayo dyan sa Monumento, LRT, patungo po ng Hill Puyap, magiging 35 pesos na. Kung sasakay ka naman sa Fernando Po Jr., babaka ng Dr. Santos, 55 pesos. O Balintawak, punta ka ng EDSA sa Pasay, ay 40 pesos na. May grupo po ng ilang civil society groups ang humiling po ng petisyon, ano? Dito po naman sa approval ng DOTR at may apila sila kay Pangulong BBM na baliktarin ang natura namang pag-aproba ng DOTR. Kasama sa ilang mga petitioners na ito ang Piston at kasama natin ang Piston President si Mudi Floranda, ang Piston National Chairman itong Transport Group, ano. Magandang hapon sa iyo, Kamudi, si Radyoman Elmarito, dito kayo sa DZXL News. Magandang hapon sa iyo, Kamudi. Magandang hapon po si Elmar at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon po sa lahat. Bakit po ninyo tinututulan itong taas pamasahe? Simula bukas yan sa LRT, Kamudi. Nagdudulot ito ng pahirap, ano, sa ating mga commuters, lalo na ang pagtaas ng LRT nga, no? At talagang pagkakasahin ng ating mga manggagawa yung kanilang kararampot na sahod dito sa mataas ng serbisyo, na kung saan dapat ito ay pinoprovide ng ating pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Pero ang nangyayari ay yung tayo po ang nagsasuffer sa mga bawat paggalaw ng presyuhan o pagtaas ng mga pamasahe ng mga sinasabi nila ng pamahalaan. Ito daw ay serbisyo sa taong bayan. Pero saan po tayo nakakita ng serbisyo na yung mamamayan ang pangunahing pinapahirapan? Pero Kamudi, ano, matagal na pala itong kahilingan ng LRMC, ano? Ito po yung nasa likod ng kumpanya rito. Few years ago pa, pinakahuli pa ay 2020. Ito ay ibinasura nga ng gobyerno. Ang sinasabi at pinagtanggol pa ito ng opisyal ng ilang Malacanang na may sapat naman daw na dahilan, ha? Ang kahilingan dahil sa ibinibitin-bitin nga lang to, Kamudi. Kapag yung mga negosyante ang humihingi ng mga increase, ay hindi po nag-aatubili ang gobyerno na ibigay ito sa mga malalaking negosyo. Pero kapag ang manggagawa ang humihingi ng dagdag sahod, ay maraming pasikot-sikot ang ating pamahalaan. Kaya kung titingnan natin itong mga petition ito, ano nga ba ang layunin ng petition? Ang sinasabi nila para maging mas maayos ang serbisyo para sa ating mga mamamayan, ay kailanman ay hindi naging maayos ang serbisyo ng mga ahensyang ito, sapagkat kung titingnan po natin gaano ba kahaba ang pila ng ating mga commuters para makasakay lamang sa LRT, gaano ba kahaba yung inilalaang oras ng ating mga mamamayan para makasabay lamang sa MRT. Alin po ang mahusay na serbisyo? O ito ay nagdudulot lamang ng lalong pasakit at pahirap sa ating taong bayan, na kung saan ay dapat nga itong LRT ay gobyerno at mamamayan ang nagpapatakbo ng ating mga MRT para masabing serbisyo. Pero hanggat malaking negosyo ang umiiral sa serbisyo, kailanman ay hindi magiging maayos ang serbisyo nito sa taong bayan. Sa bagay, ano, malaking tulong talaga itong mass transport LRT, MRT, ano? At medyo sabi nga ng iba talagang sadyang marami pang kulang, ano, yung efficiente na serbisyo. Kasama doon sa inyong petisyon na sinasabi nyo na magkaroon ng breakdown sa taas sa pasahe, yung adjustment. Anong ibig sabihin nito na inyong hinihiling dito? Kasama dyan sa inyong binalangkas na petisyon, Kamudi? Ang ibig sabihin lamang yan, dapat masusing pag-aralan ng ahensya ng pamahalaan yung sinasabi nilang dagdag pamasahe. Kasi kung titingnan nga po natin, lalo na halimbawa sa kalagayan ng ating manggagawa, ay alam naman natin na 645 pesos lamang ang sahod ng ating mga manggagawa. Isipin nyo magkano na yung magiging minimum ng LRT.
yung mula Monumento hanggang Baclaran, magkano na po? Magiging 55 pesos. Ay isipin mo yung dalawang sakay pa lamang ng ating commuters, Baclaran to Monumento, ay 110 pesos na yung mababawas sa kanyang sahod kada araw. Magkano na lamang ang matitira sa ating mga manggagawa. Gayon din sa ating mga mga estudyante at sa ating taong bayan, na kung saan pinagkakasya-kasya lamang yung kanilang kararampot na kinikita para matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ay isa pa ito sa magdadagdag ng pasakit na bigat sa taong bayan. Dagdag pa dyan ha, yung inflation sa mga bilihin natin na commodities ha, talaga naman dagdag. At by the way, kung sakasakali na hindi ito pagbigyan yung inyong petisyon, Kamodi, at iba pang mga kasama nyo dito, mga petitioners, anong panukalya nyo dito? Baka kung ibasura, na hindi pagbigyan yung hiling, nahirit dito kay Pangulong PBBM, Kamodi. Nung nagkaroon po ng hearing yan, sa may bahagi po ng NAIA, tayo po dumalo doon sa hearing. At malinaw yung ating posisyon doon na inilatag na hindi napapanahon yung hinihingi nilang dagdag pamasahe ng LRT. Kasi doon nga sa kalagayan nga ng ating mga mamamayan, halos kung nakakagigil kasi sa pagpasok pa lamang ng January, ay halos sunod-sunod na mga taas na ang itinatupad ng administrasyon. Pagtaas ng tubig, pagtaas ng kuryente, pagtaas ng presyo ng langis, at ngayon ay pagtaas naman ng pamasahe ng LRT. Na kung saan talagang pahirap ito sa taong bayan. Kahit ang sinasabi nga po natin kay BBM, ay dapat dapat niyang pinag-aralan itong petition na para makita niya yung konkretong kalagayan mismo ng ating mga mamamayan. Wala ba kayong balak na aside doon sa Malacanang kay Pangulo, idulog din doon sa korte para mag-TRO o iba pang mga hakbang na legal, Kamodi? Nagkakaroon naman po ng konsultahan yung ating mga legal counsel at isa naman yan po doon sa pinag-aaralan ng ating legal counsel kung magpapile ng TRO sa Korte Suprema. Pero sa ngayon ay wala pa hong malinaw na kung kailan yung magpapile. Harinawa, magkaroon ng kaagad na kasagutan sa inyo yan. Tama at maraming apektado dito. Can just imagine, siguro abutin ng kalahating milyon sa araw-araw ang sumasakay sa LRT at MRT to sa Metro Manila. So ganun na lamang. Totoo po yun. Kaya sinasabi nga natin sa gobyerno, ang yabang-yabang ng gobyerno, sinasabi nila, gusto nilang maging mas maayos yung ating public transport. Pero ang isa naging malaking problema sa ating pamahalaan ay gusto nilang paunlarin ng ating public transport. Pero ayaw naman nila mag-create ng sarili nating industriya para tayo mismo ang lumikha ng ating public transport. Halimbawa, yung LRT, MRT na yan, sino bang nakikinabang? Hindi naman ang gobyerno nakikinabang dyan kundi ang nakikinabang talaga dyan ay yung malalaki mga negosyante kung saan sila yung nakakuha ng kontrata sa LRT at MRT na yan. Na hanggat tayo yung mamamayang Pilipino, ang patuloy na naghihirap, patuloy tayo nagsasapir. Kaya sinasabi natin sa pamahalaan, para maging mas maayos yung serbisyo, mas dapat paramihin yung ating mga public transport para yung ating mga mamamayan na hindi mahirapan, hindi pipila ng ubo ng kahaba sa bawat nasawar para makapasok lamang at makapunta doon sa kanilang paruroonan. Ang problema ay pinapadami natin yung ating public transport, tinatanggal naman ng gobyerno yung nagsiservisyo sa taong bayan. So ang sinasabi nyo, dapat magpakita muna ng gobyerno na maging epesyente ito. Kung binabanggit nyo na dagdagan itong mga trail na yan, at maging komportable di ba, Kamodi? Kasi kung ganito no choice ka kung gusto mo magtipid, kung gusto mo ring makarating ng mas maaga pa, walang traffic, talaga mag-LRT ka, MRT. Gagastos ka talaga. Kung mura man yung jeepney, matatraffic ka naman. Kaya yung ating mga mamamayan talaga nakipagsiksikan dyan sa LRT at MRT. Dahil nga doon sa kakapusan ng ating public transport. Ang problema, meron namang mga iba pang mga transport meron pang public transport, pero ginagawa naman ng gobyerno, gusto naman tanggalin sa pagsiservisyo sa taong bayan. Kaya hindi natin makita ito sinasabi ng gobyerno na gusto nilang paundarin at ayusin ang ating serbisyo
sa taong bayan. Kaya sinasabi nga po natin na kung talaga seryoso ang gobyerno na ayusin yung ating public transport, dapat nang suportahan ng gobyerno yung ating mga lokal na mga bodybuilder, yung gumagawa ng ating mga public transport. Sabi nga natin, nadyan nga po yung Francisco, nadyan yung Sarao, nadyan yung iba't ibang mga muda ng public transport na gumagawa dito sa ating bansa. Bakit hindi ito ang paglaan na ng malaking budget ng ating pamahalaan para magluwal ng malaking trabaho at magluwal ng mas maayos na serbisyo sa ating mga mamamayan? Kaya kasi talagang na nangangarap ng gobyerno na maging katulad tayo ng ibang bansa. Pero ang problema, wala naman tayong sariling industriya na dapat ito yung unang lilikha ng ating pamahalaan. Nababanggit mo itong transportasyon, public transportation. Sa ibang usapin po, may kaugnayan naman dito sa modernization program ng gobyerno sa public utility vehicles, PUV na ang tawag dito. Ang Department of Transportation sa bagong kalihim ngayon, Secretary Vince Dizon, at nag-create na siya ng special committee upang magsagawa ng review dito sa modernization program ng public utility vehicles. At meron na siyang special order dito at magkipagkonsulta sa iba't ibang mga stakeholders at magsagawa pa ng pagbalangkas ng mga pag-review po dito. Anong reaksyon mo po dito, Kamodi? Sa atin po ay sa bahagi natin sa piston ay tayo yung nakipagharap sa kanya. Ay, kasama kayo? 21. Oo. Nakipag-dialogue po tayo sa bagong sekretary ng DOTR at konkreto naman natin na ilatag yung ating kahingian na kung saan ay sinasabi nga natin na 8 taon ng pinapahirapan ng administrasyon noon hanggang sa kasalukuyan. Ang atin ay sabi nga natin na mas dapat tanganin ng gobyerno yung tayo tawagan uli na makapag-rehistro ng ating public transport para tuloy-tuloy tayo makapagserbisyo sa taong bayan. At ang sinasabi nga natin sa kanya, kung talagang layunin ng gobyerno ay para ayusin ang ating public transport, mas dapat ang lokal na mga gumagawa ng ating public transport ay suportahan ng ating pamahalaan. Hindi po yung mga pori. Kasi kung titingnan po natin, halimbawa, yung Hino, yung Hudlay, hindi naman dito po sa Pilipinas yan Pero bakit pinaglalaanan ng malaking budget ng ating pamahalaan? Bakit hindi ang tulungan ng gobyerno? Yung ating lokal na bodybuilder, yung gumagawa ng ating matagal na gumagawa ng ating mga jeep na katulad ng Francisco, ng Sarao at iba pa, Skipper Motor, na dapat ito yung sinusuportahan ng ating pamahalaan. Lagi nila sinasabi na gusto nila mag-modernize, gusto nila ayusin ang ating public transport, pero ayaw naman nila suportahan yung ating local industry, yung ating mga gumagawa. Kaya malaking doon na inilatag din natin kay Secretary Dizon na kung saan nga sabi natin kung usapin ng modernization, dapat dito sa balangkas ng rehabilitation, hindi kailangan na masubo yung ating mga operator sa ubod ng kamamahal ng mga halaga na mga inilalako dito ng ibang bansa sa ating bansa na mga sasakyan. Opo, ang pangako sa inyo yata sa inyo, 1 linggo lamang tatapusin nila itong kanilang pag-review at solusyon. Base po doon sa naging pag-uusap natin nung March 21 ay inanuhan po natin ng 10 days hanggang 2 weeks na magkaroon ng resulta yung ating inilatag. At kahapon ay alam natin na anong parang Biyernes nakipagdawal din yung Manobela at sinabi rin niya doon, nagbuna siya ng committee para doon sa pagsisiyasat. Kasi malinaw pong palpak yung programa kasi doon pa lamang sa datos na sinasabi ng NLT Parbit ng DOTR dati noon na sinasabi nilang 86% na yung nag-comply sa usapin ng programa, pero sa esensya ay talagang mas mababa at mas maliit. Yung 43% po ay hindi po jeep yan, kundi lahat po ng ating public transport. Yung jeep, yung UB, yung taxi, yung bus, yung minibus, ay yung tricycle. Kasama na po yan doon sa sinasabi nila na 86%. Kaya nung yung bilang, talagang mas mababa yung nag-comply sa programa ng PUBNP. Tapos ang tanong din, sinabi din natin kay Secretary, ay yung bang nagbuo ng corporation at nagbuo ng kooperatiba, ay ito hindi mga voluntary, kundi ito absolute at pinuwersa
ng DOTR at ng LTFRB ng gobyerno para mag-comply doon sa programa po ng PUBNP. Kaya kitang-kita po yung nakita rin ni Secretary yan at mismo siya, sinasabi niya ay mali yung datos na iniuulat ng dating ahensya, yung dating Secretary ng DOTR at yung LTFRB. Nako, ang masalimuot talaga, no? Mga datos na yan. At ngayon, at least magkaroon kayo ng kalinawan dito sa pagpasok ng bagong kalihim. Anyway, maraming salamat po, Kamode. At baka meron pa kayong mga impormasyon o kaya naman mga pananaw pa dito sa mga usapin sa larangan po transportasyon. Go ahead po, Kamode. Ang sa atin po ay yung ating panawagan sa mga mamamayan. Una ay dapat tayo po mapagbantay. Lalo na ito yung panibagong hirap bukas. April 2 ay tataas yung pamasahe ng LRT at MRT. Ito po ay magdudulot ng patuloy na paglubog ng ating ekonomiya at lalong hindi nasasapat yung ating kararampot na kita at sahod. Kaya kailangan po natin buligligin po natin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. At ganyan din tayo ay nananawagan sa DOTR at LTFRB na sana ay dahil palpak naman ang kanilang programa ay payagan tayo na may balik sa 5 taon yung ating mga prangkisa at muli tayong payagan na makapagrehistro para makatulong tayo sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan. Kaya tayo na nananawagan na kailangan po magkaisa ang lahat ng sektor ng public transport para ipagtanggol sa kabuhay at karapatan bilang serbisyo sa ating taong bayan. Alright, Kamudi Floranda, maraming pong salamat. Ang chairman po ng Pisto National. At magandang hapon po sa iyo, Kamudi. Salamat, maraming salamat. Ingat po. Alright, good luck dyan sa inyong mga petisyon lang dyan sa pagtataas sa pamasahe po ng LRT.